Kunyari ano, take 2. So again, we have our webinar tonight and we will be talking about, natawa tuloy ako, kayo naman kasi, the basics of Canadian payroll using WagePoint, and our guest expert for tonight is Miss Joyce Morta. Palakpakan naman dyan, guys. Ayan. Welcome, Miss Joyce. Ayan, so take it away. Remove ko na yung self. Sorry na makeup. Saan nakapag-chikahan namin? Oo, Miss Joyce, nakapag-chikahan na kami. Akala namin i-Indianin mo kami this evening. Sorry. Hindi ko napansin. Abutin ka sa dito sa labas. Tapos pagtingin ko 7:06 na takbo-takbo ako. Okay, So, okay. ayan. Okay lang Share naman, screen Miss ako. Joyce. Ah, yes. Meron na. May powers ka na. Perfect. Sa mga naka-attend na nito last time, na-discuss ko to. Meron ba? Meron ba nandito na naka-attend na nito last time? Wala. Charas. Hello po. Okay, sa mga hindi nang-attend last time, okay lang yun. Medyo nag-improve tayo today. Kasi may PowerPoint na tayo, may slides na tayo. Last time kasi wala. Mas gusto kasi yung diretso application agad. Pero ngayon, for the sake mo, may mga newbies aspire hindi nakaabot or may mga aspire manonood today. So, nag-prepare na ako ng slides. Perfect. And yung ginagawa ko siya, medyo sabi ko, basics lang pala. Medyo naging comprehensive yung gawa ko. Ay, mahina po. Thank you. Mahina pa. Gagawin ko. Okay na po. Or mahina pa din. Yes, okay naman. Okay na. Thank you. So, ito. Sana pagkasya ko siya ng Mamiro, 1 hour lang ba tayo? Ay, naku, kahit 2 hours ikaw, sige. Nag-ready kami kasi last na to eh. Alas na. Kasi ayun nga, sabi ko, basics lang pala. So, dapat 1 hour lang. Tapos, pagtingin ko, ilan na yung slides ko. So, binabasa ko siya ng very live. So, up na po ba yung screen ko? Baka kasi ibutan tayo. Lahat na ng Canadian kaya mas discuss ko. So, ayan. Ito na yung screen ko. Ayan. Basics of Canadian payroll using WagePoint. Before ako mag-discuss ng WagePoint, disclaimer, kung may, kasi recorded po pala ito. So, if ever man po na-i-up na siya, yung recording, pa-blur na lang po ako ng screen kasi merong actual client na books na ipapakita later. And okay lang po yun kasi nakapagpaalam naman po ako na may presentation ulit ako for today's meeting. May paalam siya sa client and presenting sa community natin. So, go naman siya. Okay lang sa kanya na i-show. Siguro hindi na lang sa recording. Pero ayan. So, sa medyo part na natin yung WagePoint kasi discuss ko muna yung basics ng Canadian payroll. So, Canadian payroll, medyo same naman siya with the Philippine setting. Sa deductions lang tayo medyo nagkaiba. Somewhat similar siya kasi meron din tayo SSS, may counterpart din sa kanila. PhilHealth, may counterpart din sa kanila. Ganun. Ko lang sure yung pag-ibig. Pero ito na yung contents natin. So, medyo mahaba, medyo madami. Miss Mali po Joyce, ba? typers lang ah. Yes. Parang medyo robotic, parang medyo may something. May kasama ka ba dyan? Oo, parang nag-i-echo. Dalawa ba yung naka-join sa'yo na ano? Isa lang po. Kasi Ay, nasa sila. labas kasi ako. So Ah. baka yung paligid ko yung naririnig. Oo. Sige. May ingay ba? May ano lang, may something lang. Ito, better po. Ayan, oo. Ito yung contents natin for tonight. Medyo mahaba siya. I try ko na medyo mas paikliin siya. Yung nakasanila yung sounds.
So, yeah. Unang topic natin. So, dadaan natin yung introduction, employment standards, employee versus contractors, payroll components, income tax deductions, CPP and TI contributions, other deductions, record keeping, reporting, and processes, payroll compliance, payroll systems, and software. Yun pa sa ating speaker sa tapat. So, unahin na natin yung introduction to Canadian payroll. So, ito siya. So, payroll system in Canada is crucial kasi uh, meron silang parang system for, or parang regulating body na yun talaga nag-monitor for tax and labors nila with ensuring that employee compensation and are paid correctly and related correctly sa governing body. So dito sa atin, DOLE siya rin. DOLE and DAR. So sa kanila, isa na siya, CRA, lahat sa CRA na. No, ang meaning ng CRA. Ito, Canada Revenue Agency. Sorry, diba? So ayan, payroll is about managing how employees get paid in Canada. Payroll involves making sure employees receive their wages on time and correctly. It includes calculating earnings, taking out the right taxes, and keeping track of everything for the government. So yung government is yung CRA nila. So everything about taxes sa Canada, sa CRA yung napupunta. So sa atin kasi hiwa-hiwalay pa eh. May DOLE, may BAR, sa kanila lahat yung CRA nila. So, ito, employee standards. Medyo magdadwal lang ako ng konti dito. So, para lang may context sa employee standards, employment standards. So, context, this is understanding of the employment standards and regulations at both federal and provincial levels. So, kung sa atin, sa Canada kasi, magkaiba pa yung federal and provincial taxes nila. So, bali dalawang beses sila binabawasan at federal level tapos at provincial level. So, and depende sa province mo sa Canada, yung magiging taxes mo. Usually, Ontario, ang naiiba, Ontario, Alberta. So, ayan, saan nyo na lang. Employment standards are there to protect the workers. And they cover things like minimum wage, how many hours people work, overtime pay, holidays. And the rules can be different depending on the province. So, yun yung sasabi ko. So, meron ding province na 40 hours yung work week, same with us. Merong province naman ng 44 hours yung work week. So, yung iba, meron, pag nag-41 hours ka ng this week, yung 1 hour considered as automatic na yun na overtime. Pero may provinces na 44 hours ka nag-work, regular time lang kayo. So, yung ika 40-50 hour nyo pa, yung overtime. Ayan, general minimum wage, depende rin siya sa province. So, for example, in Ontario, 15 per hour yung minimum nila. And yan, sa BC, 15.65. And usually, yung minimum wage is depende, may mga consideration siya. So, minsan depende sa age, and depende sa province, depende sa tenure. Parang hindi talaga siya uniform na katulad sa atin na per provincial level na kapag Metro Manila around 500-600 sa province, iba. Sa kanila parang may consideration pa siya sa age. So ito. Yan. Each province and territory sets its own minimum wage, which is the lowest amount an employer can pay. And most employees are per hour. So ayan. Based on factors such as age and industry. Nakalimutan ko sa kabit. Hindi ko pa rin. Robotic pa din si Ante. Okay na. Naka-crisp kasi ako eh. Kaya siguro ba? Pati yung boses ko na mamask out na. So ito, hours per work. Ito yung, hours of work. Ito yung kanina. Depende sa province or territory no yung standard work week.
So, and in Alberta and Ontario, they follow standard work week of 44 hours. The rest follows 40 hours per week. So, ganun siya. Ang tawag dito, regular time pa siya. And usually, ang overtime pay nila is times 1.5 lang. So, if 20 hour, $20 per hour ka or 20 Canadian dollar per hour. So, times 1.5 yung overtime pay. Yeah. Sorry, nauna ako tinatapos ko. So, ayun, sa overtime, rate of 1.5 times their regular hourly wage. So, some provinces may have different tools for calculating overtime, such as daily or weekly thresholds. Meron pala na-encounter sa client ko na nasa Ontario siya. Parang meron pa silang rule na hindi siya automatic yung overtime. For statutory holiday pala yun. So, dito siya mag-apply yung sinasabi. Statutory holiday. So, parang dito sa atin, mga legal holidays natin. So, like, New Year, Canada Day, Christmas Day. So, sa kanila, bukod dyan, meron iba kasi. Kalimutan ko yung holiday. Pero magiging entitled lang yung employee nila. Magiging entitled ka lang kapag na-meet mo yung criteria nila. Like, pumasok ka na day before the preceding work day of the holiday. Parang ganun. And meron kang pumasok ka the day after the last holiday. Basta may mga ganun sila. And usually naman kasi nakaset na yun sa payroll software. Parang nasa settings na pa. Depende na lang kung sasabihin na okay lang kung hindi na kayo magaganyan. Kung holiday, edi holiday. Kung pumasok sa last time or hindi, edi may holiday pay siya. Pero sa Ontario Ontario client kayo na encounter. Parang pumasok ba siya last time? Kung hindi ka entitled sa holiday pay na yun. Since it depends on the area. Usually yes. Depende kasi kung mag-train ka pa. Kung hindi na, at least may background ka. Sorry, before ko makalimutan, disclaimer. Everything I'm sharing today mostly is acquired ko with the experience sa mga Canadian clients ko. Kasi since the beginning, karamihan na ng clients ko are Canadian. And also, yung resource test nito, yung references, came directly from the CRA website. So, kung kailangan nyo ng reference, the best talaga yung CRA website kasi andun na lahat. So, ito, vacation pay. Ito yung isa sa distinct sa kanila. Vacation pay is parang automatic na sa kanila. And typically entitled to vacation time and pay based on their length of service with the employer. So, calculated as a percentage of employees' earnings during the vacation entitlement for the year. So, usually, it's 4 to 8% of the total earnings. Usually, vacation pay, 4% talaga siya. So, if weekly, sahod mo, for example, si employee or si contractor, ang sweldo this week ay 1,000. Yun yung gross niya. Gross wages niya is 1,000 times 4%. Yun yung automatic na vacation pay niya for the week. And every payout, kasamang pinabayaran na agad yung vacation pay. Hindi na siya, yung sa previous two clients ko kasi, kasama siya sa binabayaran na every week. Hindi siya ina-accrue. Yung katulad dito na parang entitled ka lang kapag makukuha mo lang vacation at the end of ganito. Pero siya, every payout kasama. Mamaya may sample pay stub ako na weekly payout sa reference website. Hindi ko memorize yung website mismo, pero search nyo po yung Canada Revenue Agency website yun. Canada Revenue Agency. Yun na yun.
Kasi parang centralized sila. So, lahat ng experience na kailangan. So, ito, employee versus contractor. Ito yung isa sa mga apekto ng tayo. Freelancers. We are identified as contractors kapag pumatay time. Kasi may set forth sila ng criteria if we will fall under employee or if we will fall under contractors. So, if someone is an employer or a contractor. Pero, based sa criteria ni CRA, sa description niya of unemployed, international or tayo offer contractors, I don't think na papasok talaga tayo under employee kahit sabihin niya full time. Kasi they require SIN. It's like a team ID sa or team natin dito sa Pilipinas. So, papasok pa rin talaga tayo as contractor, dependent contractor. Kasi hindi naman din nila tayo babawasan ng taxes. And kapag contractor ka sa Canada, so for example tayo sa Pinas, in Canada, with in terms of taxes na binabayaran tayo, I mean sa payout natin, wala silang dinideduct na taxes sa atin. Pero kailangan nilang i-report yung payout natin sa CRA. So mayroong rules sa tax na parang dapat kung ano man yung global parang global income natin, parang ito total something ganyan. So parang depende na lang sa atin kung i-report natin yung magiging income natin so from our clients or hindi nyo i-report. Kasi sila, parang meron silang list ng contractors. May form yan silang pinifill outan every annual. And sinesend yung list of contractors within and outside of Canada. So kung magkano rin yung nabayaran ko. And I'm not sure if we parang kino-coordinate yun with corresponding countries pa eh. So hindi ko alam kung meron tayong ambassador na kung dito. So, taxes ay dito ng mga pays natin kasi nire-report yung pangalan natin doon. And kung magkano binili. Kasi in case na ito yung binayaran natin, may yung check and balance kasi nila, it's talagang in place. So, talagang sulit yung binabayad for taxes sa kanila. Ito talagang in place yung taxing system. Ito, misunderstanding this can lead to probability survey. Kasi in case na may variances with what they reported and the actual payout is, papadalhan sila ng notice. Same lang dito sa atin. Na pinapadalhan ng notice, parang notice of assessment. So, ito, payroll components. Dito, same naman siya sa atin. Gross wages, may deductions, kasi yun yan. Sa kanila lang. Siyempre, deductions yun pa. So, payroll includes gross wages, ito yung total earnings. So, ito yung buo pa. Kung magkano talaga, kung per hour mo is 15 times 10 hours ka na per this week, edi 150. So, net pay is the take home after the deductions. And the deductions, usually, nasa deductions talagang CPP, EI, federal tax, and provincial tax. So, magkaiba yun. Naginip ko ulit. So, example, if someone earns 1,000, deducted for taxes and other contributions, net pay would be example. Ito. Maliit ba? Itong nasa left, pay stub from TimeFlex. TimeFlex is payroll software. Para na, mas malaki lang siya kaysa sa Widget. Kasi parang pati McDonald's and big players ng mga companies na TimeFlex ang ginagamit. So, pay stub from WagePoint. Ganito lang siya, simple lang siya. Ito, hindi lang nag-load yung logo ni client dito. Pero straightforward.
Nabasa niyo ba or mali ko? Should So, ito yung ano kanina. It- Sorry. Ito yung regular time niya. Ito yung gross wages. So, nasa up. Sa time text kasi, actually hindi natin dito. Kasi hindi ito yung software natin. Pero ayan siya, regular time, vacation. Ayan, every payout binabayaran talaga ng vacation yun. So, nakita dito. So, expenses reimbursement. Tapos, PPP, will explain yung CPP ID. Ito, federal income tax and provincial. So, magkaiba pa siya. So, sa federal income tax, yung higher government. So, parang pampabuan. So, provincial income tax kasi sa Ontario, parang magkaiba pa talaga. Ito dito, itong nire-reimburse sa kanya kasi contractual may permit for home improvements, repairs, and installations to kasi happen. So, kung ano man yung gas ni contractor yung employee niya, ano man yung expenses niya. And nasa kontrata kasi nila. So, depende rin sa usapan ni Mrs. Oden and the employee and the contractor. So, ito, nasa usapan na yung gas and yung ano mang may expense ni contractor niya in doing the job is i-reimburse ni business. So, kasama siya. So, sa notes sa baba ng pay slide na ito, gas reimbursement. Ito yung covered. Year to date. So, ito yung running balance from the start. So, ito. So, itong mga deductions ito, deductions sa employee. So, employee share sa ilalim, nandiyan na rin yung employer contributions. So, katulad sa atin, happy din si employees and employer sa mga deduct. So, kung sa SSS merong share tayo, may binabawas sa atin, may binabawas yung SSS. Ganun din sa kanila. So, may contributions lang sila. So, ito yung phased out from wage point. Mamaya pag pumasok pa sa wage, pakita ko pa sa intermediate. Ayun. So, kompleto yung details nito kasi na-set up yung na-ayos si wage. Kumbaga, na-fill out lahat ng needed. So, para pag kinailangan or may kailangan details, si individual sa contractor, yung sila nakikita sa case. So, for example, the employer name, the address, kung sino yung sinaldohan, address, and para kailan na cycle or yung pay date and pay date, pay rate, nandiyan na lahat. So, current hours niya is 7.5. So, year-to-date hours. So, nandiyan na lahat siya. And ang okay din dito is mapapansin niyo dito sa baba, deposit information. Naka-direct deposit kasi itong client. So, meaning pag nag-run siya na payroll this week, ito kasi is monthly. Sa client is weekly. So, pag nag-run siya ng payroll for the month, approve na yung payroll from, may pindutin lang na process. So, direct na kung ano na yung generate na net pay difference, direct deposit. So, direct na kasi same sa bank. So, wala masyadong pindot-pindot. Siyempre, yung data entry nyo is double check nyo kung tama yung figures, tama yung pay na hours, tama yung pay, tama ba lahat ng concept. Yeah. Yun yung kailangan nyo i-make. So, income tax deductions, employees pay both federal and provincial income taxes, which are taken out of their wages. So, sabi mo naman. So, bookkeepers need to calculate these taxes correctly using tools like CRA calculator. Yun pa pala. In case na
make sure. Merong online payroll online calculator si CRA mismo, naka-reflect. So, para lang mag-check and balance kayo kung tama ba yung nag-generate or tama yung setup niyo sa payroll software. So, pwede nyo gamitin yung online calculator ni CRA. Magkakamali pa ba kayo? Sa kanila nag-gamit. So, ito, CPP and PI contribute. Both employees and employers contribute to CPP. So, yan. Benefit ko. CPP helps employees save for retirement. So, ang meaning ng CPP is Canada Pension Plan. So, this is like SSS sa atin. So, makukuha nila for retirement. And ang isa sa maganda dito is isa to sa mandatory pero full na nakukuha. Alam ko, meron silang ruling na dito. Pag nawalan sila ng work, in case na for the time being, wala silang work, paid pa rin yung CPP nila. Parang hindi naihinto yung pension fund. Parang ganun sa pay. Nakalimutan ko lang kung ano ruling yun. Basta meron silang yun. And yung isa pa, nakapag-abrupt kang tinanggal ng business. So, for the employees, abrupt kang tinanggal, the business owner is compelled or the business is compelled to pay yung CPP mo for your retirement. So, covered ka. Yun yung sasabagan mo sa mga. Ito. Yun yung EI. Provides temporary income to people who lose their jobs. Ayun, may ganun din sa EI. EI is employment insurance. The share is at risk that we can change. For example, in 2024, both the employee and employer contribute 5.45% of the employee's wages. So, ito. Okay, ayan, sabi mo, yun nga, it's important. Pero, yun na, kung may payroll software naman kasi tayo, automatic naman siyang pinukompute. Basta ilagay nyo lang tamang settings. Kung saan na siyang ibigay. Kasi every year, every year nagbabago yung rate ng kanilang CPP. Nagbabago yung rate ng CPP and PI. So that's one thing to remember. Every year, kung last year parang 5,300 yung maximum. This year is around 5,400, 5,500. So ito, other reductions. Yung mandatory, yung CPP, PI, and federal and provincial tax. Voluntary, ito. Usually yung mga nag-voluntary on the highest income bracket. Mga small business owners, yung mga employees nila or contractors nila is hindi walang ganito. Sa mga nakawakan kong payroll, wala pa ang voluntary deductions ng ganito. Nadi-discuss natin pero wala pa siya nagpapay. Kasi sila yung sasabi kung may voluntary deductions silang kakadagdag. So far wala pa. And yan din kasi pala, if sabihin nila ay gusto nila magpabawas for ganito or ganyan, i-set up lang din kasi sa software. So parang i-check nyo lang doon kung ano yung voluntary deductions and for kanya. Ganun sa time tracks, sa wage points, hindi ko sure. Kasi hindi pa kami nakapag-voluntary deduction. So ito, record keeping and reporting. Kasi papers tayo. So detailed reports is essential. Employers must report wages, hours work, and deductions for at least 6 years. So at least 6 years daw dapat tinatago yung records ni business. Kasi in case na ma-audit CRA, padalhan ng books ng CRA, and ready yung books, ready yung books line for checking, for audit. Kasi if in case na may check and balance sila every year. Pero if in case na biglang mag-raise ng doubt si CRA sa mga nilibig yung pinapal business owner,
hihingin nyo yung for the last 6 years. So, yung historical, tatanungin nyo sa client saan siya nag-store ng kanyang mga data. Kung saan siya nag-store ng data. Kung makastart niya lang 2 years ago, doon na rin. Pero if the client started parang 10 years na operating, ask nyo, just in case lang pa, ask nyo kung nakaka-safety ba yung kanilang records and is it easily available in case na magtanong si CRA sa kanila. Para tama safe. Pero na, kung gusto naman sila ng tama naman, so, balik ko. So, ayan. These records are important for audit, tax filings, and resolving tools like Excel or Google Sheets can help manage this specialized payroll software can be even easier. Ayun. Na-i-store din pala siya. Kapag may payroll software na silang in place, and from the start gumagamit na sila. So, no need to worry kasi hindi naman nabubura yung nila. Parang, hindi siya na override yung mga data from the previous years. Maybe you start from content base. So, sample time. So, ito, example timeline for record keeping in yan. So, this is, for example, payroll processing bi-weekly siya ginagawa. Weekly, quarterly, every 2 weeks, ganyan. So, calculate and issuing paychecks, including all deductions. So, yung remittance is nakadepende. Kasi kapag nag-register sa business, so ang process is pag nag-register sa business ng CRA, ang account number niya, yun din pinapakita or binibigay ni CRA kung kailan dapat silang mag-file or mag-remit. Meron kasing business test na naka-monthly, meron naka-quarterly, meron naka-annual lang mag-remit. So, depende siya. May mga criteria si CRA na yung nagsasabi kung saan siya. So, unlike sa atin na may option na ay, iba pala yung sinasabi ko, 8% pa siya. So, unlike sa atin na may set talaga siya na every quarter, sinentong file. So, sa kanya, ang option niya, ay ang sasabihin ni CRA, kailangan mag-limit ka sa akin monthly. Though meron siyang set na deadline, parang every quarter dapat ka mag-file ng ganitong report. For example, WSIB. WSIB is para sa contractors. Sa mga businesses na usually kapag may labor yun, insurance yun ng contractors. Every quarter yung in-file, nire-remit ni business dapat. Pero kapag sinabi ni governing body na risky yung operations or yung pumasok, nag-fall ka kasi sa gantong criteria, I need you to file monthly. So, magpa-file ka na monthly ng WSIB, pero kailangan pa rin mag-file quarterly. So, parang i-check niya yung monthly pinafile mo ba sa kanya is total sa quarterly pinafile mo din. So, parang gano'n. So, employee records is needed lang. So, kung may mag-resign, may madagdag, ganyan. T4A, ROP. Si Mamiro, ayan. So, ito, annual siya. So, si T4, si T4 is for earnings, summary of earnings. Yung ROE naman is parang ganun din, record of earnings siya. As requested lang to, or every time na may aalis. Every time na may tatanggalin ka, kailangan bigyan ng ROE. Ayan, for departing employees, for those interactive. Kasi parang ito, pinafile nila to sa kanilang first shift tax. So year-end process, at the end of the year, employers need is T4C. So ito yung T4, every end of the year nila.
Usually, pinaprepare ko to December. And madali lang tayo prepare. Kasi, pipindot-pindot ka doon. Tapos hanapin mo yung T4. Kasi, generate mo. It shows their total earnings and productions for the year. So, parang yung summary of net base talaga nila. This form is also sent to the CRA. So, ito, kailangan yung final nyo na remittances. Wait, paano ba i-over din? Yung nasa T4 nyo na total na pinafile nyo annually is dapat tally with what you filed ng quarterly and sa ipafile ng employees and sa kanilang personal income. Kasi in case na may variance sa final mo and sa actual payouts, papadalhan kayo ng notice na CRA PD4R. Notice siya na may variance or may discrepancy sa what you filed and what is the actual payment. And in case man na sa CRA may mali, pwede naman kayo mag-dispute. Pwede nyo naman sabihin na tama naman. Pwede kayo mag-reply doon by mail or through sa my business account ng business owner sa CRA website. So, payroll software. Tapos na pala ako din. So, payroll software. Using payroll software can simplify the process. Popular software in Canada includes Switchpoint, ADP, so, ayan lang. So, choosing the right software for the business is crucial din kasi nakadepende siya sa laki ng business o magandang software na gamitin. Kasi if, for example, yung McDonald's, malaki company sila. So they're using time tracks for their payment. And time tracks also serve as their HR portal na. Kasi may time out sa time tracks. Whereas sa WagePoint, walang ganun. So, sa WagePoint kasi is entirely payroll lang. So payroll processing po. Wala siyang HR functions na gusto mag-request ng leave, gusto mo time in, time out, or mag-check ka ng mga leaves, ganyan. Wala siyang ganung feature. Pero both employees and contractors, contractor employees, pwede sa WagePoint in times. Pwedeng sabay. Pwedeng meron kang full-time employees or part-time employees, meron ka rin contractors, pwede. So, WagePoint payroll software, key features niya. Automated payroll processing, tax calculations and filing, direct deposit, and discuss. Employee service portal. Yung self-service portal dito is yung pwede nilang ma-access sa end nila yung mga forms, yung pay stubs nila, yung ROs. Hindi ko sure yung RO. Pero yun, yung mga payrolls pwede nilang access for checking kung tama yung sa record. Pero syempre, hindi sila pwede na gawa ng changes doon. Parang work access lang sila. Learn and reporting, kasi meron na rin sa ngayon T4 or OPs. Benefits and deductions. Yung spelling. Integration with accounting software. Na-integrate siya directly with QuickBooks and Xero. So kung gusto niyo siyang pagamit clients niyo, pwede siya sa QuickBooks and Xero. So far sa amin, sa Wave Zoho, hindi pa siya po. Yung customer support and resources. Madali ma-reach out ng customer support. So, CRA website is to ito daw yung mga resources. Wait lang. Last time, I showed sample na manual payroll calculator na ginawa ko na based on sa actual payroll software na nag-play. Kasi in case your client is very, very small lang, hindi afford yung payroll software. So, magmamano-mano ka lang. So, we prepared this one. Ito na check natin. Ang application. Papalitan ko yung screen na naka-check. Ang pinapalitan ko kasi doon. Lagay nyo lang yung results.
Yung iba hindi ko pa nabasa. Walang yan. Sabihin ko lang sa sheets. Sige, ba't ko yun na yung tanong? Employee and contractors savings. Sorry, yes, may pinagkaiba lang siya sa benefit. Kasi kapag contractor, wala pang mga committee. Tawag dito. Ito pareho din kasi yung contractor na nahanapin kung nag-CCTC kami ng contractor. Ang hanapin lang ako ng 5. So, sayang medyo garo. Ay, sorry. Sa labas kasi ako, patawarin na ako. Yung 0 for payroll. Hindi ko pa na-try. Ayun. Ayun. Okay. Mega chika, nakamute pa lang. Anyway, so yun. Ito, Google Sheets ko. Kasi itong client ko to before is maliit lang siya. Siya lang yung worker, tapos isang contractual employee. So, parang hindi ideal talaga sa kanya na mag-payroll software that time. Kaya, ginawa ko siya ganito. So, ay makita niyo 2023. So, yung nag-start yung 2019. So, to 2022, parang plug and play na lang. Napapalitan yan. Itong part lang. So, for example, for this week, ang setup pala nito ay for weekly payout lang. So, if gagamitin nyo siya for bi-weekly, hindi siya applicable. Kasi for weekly payout, ito din po. Ay, wala ba siya share? Meron na ba? Maybe try earphones or headset. Sorry po, nasa lips kasi ako. Pag tinanggal ko yung earbuds ko, naririnig ko isang bayo. Equivalent to which point is CQB and 0. Ano lang sa screen? Ganun. Wait lang. Ulitin ko. Sorry. Sorry. Ayan. Meron ako. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Hindi ko kasi pansin. So, within to which means
Right. Ano ba, when it comes to accounting software? Kasi kung accounting software, hindi ko. For payroll lang talaga si wage point. Si QB and Zero kasi is accounting software na merong um, payroll features. So, ito, yung sasabi ko kanina is naka-weekly setup, weekly payout. So, for example, for this week, ang payout niya is 800 actually. Yan, automatic na siya auto-compute. So, yung net pay niya ay sa side sa side. So, try ko kung tama siya. Sana tama yung ginawa. Kasi kanina ko lang ito in-update. Kasi nung nakaraan is di pa siya updated. Ay, kahapon ko pala to. Okay, after deductions. Ngayon na hindi siya try tayo. Ang sa amin. Okay, dali. Paano kung yung computation ko, hindi na natin naman. Kasi zero day on that. Hindi ko pa tama nito. Sili ko pa sa check kung tama yung mga formulas. Dinuplicate ko lang kasi yung previous na ginagamit. Kasi na-update ko lang yung rates. So, ako na lang. And applicable lang to for Ontario. So, kung gagamitin ko siya. So, as a pwede po mag-start ng savings with that. Sure. Kasi, uh, wage points is payroll lang. So, hindi ka makakapag-categorize mo. Hindi ka connect ng ba? For payroll lang talaga. Wait pa. Compare na natin. Feeling ko mali. 6 per 6.90. 6 per 6.95. Sa atin, 60. So, kung ka nagkamali. Cost updated yung ganito. So, wala akong bili. Total tax natin yung 6.7. Ito na gawin ito ko. 45. So, yun. CPP. So, yun, narin siya. Pero, i-update nyo na lang siya dito. Dito lang yung nagkakaiba. Ito lang binabago dyan. Itong na mga nandito. Kasi yung formula nito ay intact. Simula 2022, yun yung ginagamit namin. And same siya yung lumalabas. Dito. So, ito lang yung kailangan update lang. Somewhere dyan. Federal and entire. So, pwede nyo pakinggan in case na gusto na. Okay lang. Tayo sa differential. Tayo sa exciting part. Wait lang. Ganun lang sa isang screen. Sa-sign in lang ako sa QuickBooks na baka makita mo.
So sa wage point na to, ipapakita ko is directly naka-integrate right now po. Range po. So, range po. Na up and running na po ba? Kita nyo na ang screen natin. Dapat na ang wage point yung nakikita nyo. Isang tumbling nga din, nakikita nyo yung screen. Okay na yun. Ano yung mga glimpses? Ito. So, feeling ko naman nakikita nyo na. Baka may nag-check ako, tapos doon nyo pala nakikita na nag-check ko. Yan. So, ito yung basically pag nagdating kayo sa wage point, ito na yung makikita nyo. Ay, dito kayo pupunta. Parang ito yung makikita nyo. So, ayan, huwag na tayo dito. Sa payroll tayo. Kailangan okay, game now. Wala na yun. So, ito lang naman yung kailangan nyo dito sa wage point. Pero before nyo gawin to, before kayo mag-payroll run, is make sure na yung company details, employees, yung banks nyo is nakaset up na. Kasi para kapag nag-generate kayo ng reports for the year's end, nag-generate kayo ng pay stub, kompleto yung details. Yun na nag-match lahat. So, dito sa i-integrate with QuickBooks add-ons. So, ito, i-walk through ko lang kayo kung paano siya i-integrate. So, ayan, add-ons. Ang nakalagay na dito is QuickBooks. Kasi itong account na to is na-connect na talaga po sa QuickBooks. So, ayan. Add-ons. Tapos, ito kasi Google Sheets to. So, sinisi-CSV din. Merong for really inputting ng hours ng employees na to is naka-Google Sheets ka ba? Hindi sila naka-time in time po. So, parang manual to. Manual yung hours. So, dito lang. With apps. Kasi ito yung mga apps na pwede nyo i-connect kay WageCore. So, Slack, pwede. For accounting, QuickBooks at zero lang po. So, yan. Pag i-integrate nyo na sila client use for easier payroll run and for easy compliance, easy reporting, and generating of payrolls. Let's use WagePoint. So, sige. So, ikaw nag-aasikaso nun, mag-integrate. So, paggawa ka ng account sa kanya, hold on, 1 second. Okay, I'm back. Meron na. Okay, from the top. From the top tayo. So, ito, i-run ko ulit kayo kung paano mag-integrate ng WagePoint kay QuickBooks. So, sinabi na kay client for easier payroll run, for easier payroll processing, gamit tayo ng WagePoint. So, sabi niya, okay, siya yung gagawa ng account kasi ikaw lang mag-integrate. So, punta dito sa add-ons, ito ay nasa upper right, upper right, nasa view apps, wala kang makikita dito. So, first time na gagawin ko. Pero, imbis na naka-integrate na siya, and lahat ng apps na naka-integrate kay WagePoint, may kita mo dito. So, view apps. Wala pa rin po ba? Until now?
Yay. Wala pa rin po bang audio? Hindi niyo pa rin ba ako naririnig? Gusto niyo ma-schedule ako? Gusto niyo ba take ko nito? Sarap lang. Pero, nanggal ko kasi yung crisp ko eh, tapos nag-garbo. Di ba na isasabi? Ito. Dito, take. Okay na. Sana okay na siya. Pero ito siya, add-ons, tapos integrate nyo lang siya, QuickBooks or Zero. Tapos, if okay na, is magaganto ka lang. Select paybook. So, sa kanya is CA monthly. Tapos, next ka lang dyan. CA monthly kasi naka-monthly yung payroll run ko. So, ito hindi ko ito i-run kasi lalabas ko sa audit trail kapag nag-run. So, ayan yung sasabi ko, process, and na-upload siya. Sa labas dito yung by team. And kapag ninext ko kasi ito, magpa-process siya. And hindi pa processing ng payroll, baka mabayaran maaga yung employado natin. Sabi nila, kami ng pamasto. So, ayan, hindi ko siya in-next. Baka mabayaran sila. So, ayan. So, pay dates. Tapos mag-next kasi dito kung tama yung hours, tama yung salary process. Kapag nag-process na kasi, mag-generate na lang siya ng page. Tapos once kinonfirm mo, is mag-direct deposit na siya. So, pag nag-direct deposit, babawas na sa bank ni client yun and didiretso na sa mga bank accounts ng kanyang mga kliyente. So, hindi po natin siya gagawin. Baka imbis na bayaran ng pag month, hindi na. So, ayun siya. Sa reports. So, it's fair, journal. Receiving general journal, based on more. Ayan, madami pa sa dito. So, deposit summary, kung ano ito yung mga kailangan nilang file for the year T4 or OP. So, kung may kailangan silang i-file or may kailangan silang report na kailangan ipasa sa CRA, dito na rin nahanapin. So, dito, kung access ka ng wala naman masyadong dito. There's any registered. This is until last month, April 30. And ito yung posting George. Ito yung makikita yung entries. So, wait. Pero dito sa posting journal, ito yung mga entries na makikita nyo. And, yeah. Ito. So, since naka-integrate to sa QuickBooks, papasok yung entries na sa journal entry, as journal entry. So, makikita sa NetPay, kung ano naman kabanggan itong account sa QuickBooks. So, ayan, NetPay, direct deposit. Yung mga nakadebit, yung mga files. And usually, gumagamit kami dito ng clearing account. So, hindi lang sa e-form, mayroong clearing account. Dito din. Paano yung ginagawa? Settings upper. Alala ko kung saan ay hindi yan. Then yung kung saan nyo siya isa-set up. It's I don't know. Natapunan ng drinks ko yung laptop ko. Second. So ito, punta na kayo settings. Tapos,
ito yung kailangan properly map to para tama din yung mga pag nagbangga siya sa QuickBooks mo, tama yung mga entries na lang. Subtitles department. Ayun. So dito, pag magma-mapping na kayo, pag nag-integrate nyo, doon na sa Adpoints, yung QuickBook. Pag kinonect nyo na siya, dito yung QuickBook, tapos dito nyo using ang mapping. So ito, automatically, sabihin, every month and for every payroll run, kay, kay wage point is dumidelete pa kayo. Nagsisingit na siya kayo. So dito, pipiliin siya. If ang gusto mo bang gawin, pag nag-payroll ka na, is journal entry or bills. So sa amin, naka-journal entry siya. And usually, ito naman ang ginagawa. So, may posting journal PDF. Yeah. So, kapag pumasok na yung journal entry, na automatic na yung mga attachments na to. So, meron na siyang supporting documents sa loob. So, link vendor. Ito yung gagawin nyo kasi sa, di ba gagawin nyo siya kay QuickBooks na tab. So, dapat take QuickBooks. Meron kayong create na supplier or name na wage point. So, ayan. Pwede operate wage point as a vendor. So, ito, chart of accounts. So, dito sa chart of accounts, ito na yung proper mapping. So, na-mention ko kanina, meron siyang clearing account. So, nagpupunta ko ng copy. Meron siyang clearing account kasi dalawang places nag-generate per si wage point. So, first is yung accrual sa month end. And yung second is yung account page. So, yun. So, dito, pag minapin na siya, ito, payroll bank account. Importante. Kasi, kapag dating ng pangalawang entry, yung upon entry ng payment, ito yung automatic na mag-credit. So, kung ano yung pinili ng bank dito, doon siya mag-credit. So, if ito yung pinili mo, pero hindi naman pala ito yung bank, hindi ka babalanse sa link mo. So, make sure na tama yung bank na nakasilip. So, i-mention kong clearing account ganyan. So, all payroll clearing accounts. So, ayun, come-up na siya per item. So, before kung hinandle ko, lahat ng payroll is nasa isang account lang. Pangalan ko, advance payroll clearing. Wala siyang breakdown if it's processing fees, sales tax, or for gross wages. Kasi dati, ang pag-exact lang talaga isang payroll. So, hindi namin na-detect if magkano yung needed. For reporting purposes na kasi yung reason namin. Kung magkano talaga napupunta sa wages, magkano napupunta sa or magkano inihanda namin for the gross wages, magkano inihanda namin sa ganito. So, ayan, renate na lang. Pero kahit kasi na, siguro hindi. Sa amin kasi renate na for reporting purposes. So, ito yung next mapping na gagawin. Itong mga lang sa baba. Mas importante ito. Kung sa wages earnings, so dito, ito yung gross wages. So, yung total, yung kabuuan pa. Travel compensation. So, anong account yung share of accounts? So, ito, actual share of accounts to. Dapat itong share of accounts to, na-process mo na prior sa QuickBooks bago mo pa i-integrate. Kasi kung ngayon yung palang balak gawin, hindi siya lalabas dito. Hindi siya lalabas dyan. Kasi itong share of accounts na naka-QuickBooks na to, dati na siya kasi.
So, mauunahan yung gawin sa QuickBooks, yung COA, before due. So, ayan, wages, travel allowance, so, trainings and meetings, kasi may additional pay sila for sa travel compensation, saka may kailangan silang so, i-map nyo lang. So, ito, yung iba kasi, and dati kasi, naka one account lang din, naka wages. So, for reporting namin, hindi talaga nakikita na isip po na kami talaga yung gross wages lang nila. Magkano na yung binabayaran na for travel, for rental. So, kaya, pag nagre-reporting kami, para lang din for better budgeting, binibreak down namin. Sinesegment namin kung saan accounts pa sa dapat. So, ito ay benefits mo. Ganun din. Dati kasi lahat siya nakapasok dun sa payroll tax. Kaya breakdown na so, so, ayun. Ito, mapapansin niyo. Wala siya dito. Maka-payroll expenses. Most kasi, lahat ng business na, itong business kasi nito, lahat ng nandito is contractual employees lang. So, walang CPP, walang PR. Nakita niyo sa base of so, ayan. Pero if ever gusto niyo siyang nakahiwa-hiwalay, piliin niyo lang din. Workers' compensation. Fair tax liabilities. So, workers' compensation was WASB yung tawag sa kapag sa Alberta. Pag sa Ontario, WSIB. So, in other provinces, not sure kung meron sila. Pero yun lang kasi alam ko meron ganun. Okay, naman ko siya. Tapos kami parang, oo, wala kaming minapit ko ng mga ganito. Kaya wala siya. Yun, may kita. So, ito, net pay. So, kung magkano yung net pay na kanina, saan siya pupunta? Kaya payroll liabilities kasi nag-accrue. Kaya vacation pay, vacation liability. So, ayun. Minap na lang din. Net pay manual, naka-check. Yung net pay direct deposit kasi, pwede ito. Yung kapag pinindot mo yung confirm doon kanina, diretso na siya. So, automatic lang doon. So, ayun ba? Basta properly map siya dito, walang problema. So, ngayon, syempre, map na siya dyan. Check na natin siya sa clip. Common concerns. Okay. Anong country gumagamit ng wage point? Canada po. Hindi ko sure kung pwede siya sa US, pero Canada lang siya alam. So, mabagal. Connection po. Para makita nyo siya, paano siya sa loob ng page. So, sorry for the bad words. Sorry. Nagugulatin lang si Anthony. Kaya lang natin siya. Makita nyo ito.
So ito, ako kain so nakakonect din sa wage point na pinakita ko. Tapos na tayo. Oh, Ang maintain, kumapit na doon. Tapos na tayo. yan. Paano ka kakain yan? Ay, galit naman. Yung calculator. Excuse me, hindi ko na nga nataw. Ano yan, oh? Bukas na naman yan. So ito, makikita niya ba yung screen ko inside QuickBooks? Ramblin naman kayo. Sumagot sa gusto. Sagutin niyo. Nakante. Kita po. Okay. Thank you. So, convert it. So, ito yung una entry. Kasi, as I mentioned kanina, dalawang entry yung nagpe-preps ni wage point kapag pasok sa video. Yung una is yung accrual entry niya, and yung pangalawa is yung akante niya. So, ito yung accrual entry. Ito ay automatic na ginagawa every month ni wage point papunta ka kay QuickBooks. So, automatically sinang ka. So, need na ikaw na yung mana-mana gumawa. That's the beauty ng makasi yung gumagamit ng payroll software na nakamap. So, ayan. Ito yung sinabi ko sa inyo. Nakamap ng siya inputs for wages, processing fee. Kasi, may description na rin sa nag-pay direct deposit. Direct deposit, ito yung total namin pinay out sa mga employees niya kung contract age. Ito yung total ng punta sa kanila. So, yung 59.4 sa processing fee sa paggamit kay wage point. So, 2.97 kay wage point pa din yan. So, ayan. Meron siya university premium. Pumasok pa rin sa wage. O, ano na naman yan? Ito na. Wait lang, ante. Kumapit ka lang din. So, ito. Ayan na yung sinasabi niya ng mga automatic attachments. Ito yung unang journal entry na makikreate and automatic na yung date niya. Month end. April 30. So, upon payout, yung promotion sa 7. Ito yung journal entry mo yung payout. But, ito yung bank account na nakakonect kasi ito yung bank account na binabawasan. Since na-mention ko kanina, dapat yung bank account yung piliin. Kasi kapag hindi, pwede yung maling bank account yung mababawasan dito sa entry niya. So, if example, yung savings account yung i-map ko dun sa settings. So, sa savings account, sa QuickBook balance dito, understated sa savings. Tapos overstated sa checking account. Oh. So, ayan. Ito yung clearing account niya. So, may pansin nyo dito, nakadedit siya dun sa pangalawang journal entry. Kasi clearing account lang siya. At the end of the month or at the end of year, at the end of the fiscal year or accounting year, kung ano yung tawag na, dapat zero to. At wala nga yung clearing. Ang gap. Dapat wala yung clearing account. Clearing nga lang. So, dapat pinapadaan lang sa kanya. Dapat zero yun. Kasi yung dito nakadebit siya. Kasi yung unang entry, pre-debit siya. Balikan natin. Mahina na nga boses ko. Pagka ingay pa kayo. No? Nag-tandem pa tayo. So, ayan. Ito yung unang entry. Pansin nyo, naka-credit siya. So, debit ito. Lahat kasi ito expenses. Processing fee, sales tax, wages, naka-expense to. So, sa normal entries, sa normal journal entries, parang siyang debit payroll expense or the gross wages, debit, ang tawag dito, SSX, or yung, ang tawag, income expenses, ay ang tawag, taxes expense, mga ganyan. SS is PhilHealth, pag-ibig expenses, is credit,
yung net pay, net pay, credit, SSS payable, pag-ibig payable, ganyan. So, yun. So, dito, sa unang entry, naka-debit na agad yung expenses niya. Kasi naka-credit siya lahat sa clearing account. So, pag nagbayad na tayo, ganito lang siya, babalik ka rin niya lang. So, bawasan na natin yung dapat bawasan na bangko. Tapos, i-debit back mo na ito. Wala siyang napunta sa federal tax. Wala siyang napunta sa provincial tax. Kasi po, below basic tax exemption itong mga contractor employees na to. So, kumbaga sa atin, below 250K sila. So, wala silang taxes na binabawas sa kanila. So, yun, ganyan siya. Wait, sa akin nakalimutan. Four. Last na. Last na, tapos pwede nakalimutan. Pero pwede pa nakalimutan. No screen. Opo, binaba ko lang muna sa balik. Ko kasi yung screen. Makita ko. Pero in case na may other questions pa, other nila ako. CRA website is needed. Baka. Hindi ko mapakita. Pero list of forms lang naman. Sige naman. Ito na nga isushoot. Sa internet, pwede ka na isushoot. Pag ULA na lang pa. So, ito lang siya. Key payroll forms in Canada. So, ito ay list lang ng forms usually pinafile. So, forms lang to na pinafile sa Canada. So, PD1 forms. Bibigyan ko na lang kayo nito pag hiningi. Ay. Okay lang naman. 340 for summary. 340 is yung lahat na compensation throughout the year. So, annual to pinafile. City 1 is personal tax credits lang. So, yung ito kasama sa corporate, hindi ito kasama sa personal. So, ROE, record of employment, na-mention kanina na as needed lang po. Pag may tinatanggal lang or may umakadal sila departing employees. Ayan, employee leaves. May leave, may break employee. Naka-payroll. Ang tawag doon, maternity leave. So, may ROE.
So, ayan, PD7A, parang summary lang. Yun lang siya. Yun lang yung actually kailangan. D4A, ROE. Yun lang yung importante. Yun siya, structure ko. Yung resources ay i-share ko. I-share ko, pag-iisipin ko pa kung paano at kailan. So, yung ako mo siya ibigay ng ganun-ganun lang. Kasi usually kapag mabilis na nakuha, pinatabi nyo lang, hindi nyo naman binabasa, hindi nyo naman pinapakinabangan. Kaya isipin ko pa kung paano. Hihingin pa. Balik na tayo sa question. Ayan. Thank you, Miss Joy. So, ito na. Actually, start ka pa lang, Miss Joyce. Meron na tayong mga ano dito eh. Meron na tayong mga questions. So, guys, i-scroll up ko lang tong mga question and answer natin. So, guys, do drop Audio ko. any questions that you have in our chat box. Ayan, ito. Ayan. Haba na pala. Oh. Ayan, question. Ay, teka. Nakakaloka yung question. 7 pa din. 7, ano tayo na. Ayan, 7:25. Ay, Miss Jo, ano ba to? Lourdes, na-repeat ba kanina yung reference website? Sa mga holidays, rates, etc. Anong website to yung Miss Joyce? CRA.ca ata. CRA dot. Ay, sa CRA lang type niya. CRA website lang. So ito question, Miss Joyce. Do we need to get a tax number in Canada? Ano to, Lourdes, as a bookkeeper or as an accountant or as a service provider? Okay. Regarding sa tax number, if you're a service provider, yes, kailangan ko kumuha. Pero sa case natin, since citizen tayo ng Pinas, hindi tayo pwede magkaroon ng tax number nila. So, residents lang ng Canada yung magkakaroon. Ayun. So kung resident hindi ka ka sa talaga Canada. makakapag-file on behalf nila. So question number 1, si Madam Lani. As a newbie, where can we study Canadian payroll? Can you recommend a course or a YouTube content creator? First, kasi so far, talagang comprehensive. Wala pa ako. So, kailangan ko. Miss Parang- Just medyo napuputol ka. Lahat naging Choppy ka, choppy. Oh, choppy ka, choppy. Mamaya na, 12:00 ka pa maghihiwalay. Maaga pa. Sana crosswise, hindi lengthwise na. Oo. Sa coach, hindi ko alam kasi yung parang wala pa akong na-attended na comprehensive. Pero so far, YouTube, iba-iba kasi. Si Avalon Accounting, alam ko isa siya sa napanood ko dati. Sa YouTube yun, Avalon Accounting ata. Sa Facebook, may support group for Canadian speakers. Kapag may tanong ka, pwede ka magtanong doon, mababait yung mga tao doon. Ang ano lang nila is kapag sa kanila talaga parang grabe yung kung bookkeeper ka na hindi sila mag-handle ng taxes. Talagang i-suggest nila sa'yo to get an accountant or seek an accountant kapag yung tanong is regarding taxes. Kasi parang ayaw nilang mag-involve sa ayaw. Parang iniingatan sila, syempre tax number nila yung sila. So, for protection. Canadian bookkeepers ata yung title. Yung pangalan. So, Canadian bookkeepers, guys, if you want to explore, providing services as a Canadian bookkeeper, do check yung Canadian bookkeeper na Facebook group para makapag-explore kayo. So, question number 2, how long will I take to study Canadian payroll if we want to transition from the Philippines ka and if you want to transition to serving Canadian clients? Mga gaano katagal pag-aral? Ikaw, Miss Joy, sa experience mo, gaano katagal mo yung
na-master or napag-aralan? Para sa pagdating ko. Kasi po, talaga, depende siya sa tao. Depende siya sa learning curve mo. Depende din sa ilalaan mong efforts. Pero if meron ka naman din kasi parang prior background or medyo may ah, alam mo, kahit yung basic yung payroll natin sa Pinas, kaya mo siyang i-transition. Kasi konti na lang din i-incorporate mo yun. Like yung mga deductions na lang, kailan deductions sa to, um, tawag dito, ano yung ipapile annually, ano yung mga kailangan i-set. So, yun na lang naman kasi, same sa atin, meron namang set guidelines sa CRT. Kapag may BL, meron siyang set guidelines sa our website. So, meron din sila. Parang, pwede naman check din from time to time. Mm. So, if gusto nyo expect agad, go. Ayun. So, next question. Aside from QB, ano pang payroll software na ginagamit nila sa Canada? In terms of time tracks, Ceridian, pero hindi ko pa nagamit yung Ceridian. Nagamit ko pa lang Waveform time tracks. Dito. Tapos yung isang client ko dati, is hindi niya ako pinapahawak ng payroll. Parang sinisend niya lang sa akin. Naka-Google Sheet siya. So parang sila internally nag-run ng payroll. May ginagamit sa Ceridian ko. Tapos, Miss Jess, pag ganyan, kapag kunyari, meron lang silang ginagamit, pero mas gamay mo yung QuickBooks, pwede ka bang mag-suggest na QuickBooks na lang, usually pag Canadian clients, or very strict sila na since ito na yung sanay sila, ganyan. May mga ganun bang instances? Pwede naman po mag-suggest. Pero depende kasi sa kung sabi ko, yung cost benefit. Kung mas mag-benefit ba siya kung wage point size. Eh, katulad ng sa isang time ko, hindi agad kami nag-wage point or hindi agad kami nag-payroll software. Kaya kami nagmanaman ng Google Sheets. Kasi dalawa lang naman yung pinipayroll na time na yun. So, cost-wise, hindi na kailangan sa farm. So, for checking, ginagamit namin yung CRA online calculator para tama. Tapos ito, Mrs. Tanong ulit ni Lourdes, what are expenses na reimbursable? Kanina yata ito sa presentation. Depende nga naman kasi talaga sa usapan. Yung sa amin kasi no, is yung contract, yung napansin nila yung sa pay stub may reimbursable lang. Kasi contractor yun. Ang usapan with that, kasi lahat ng expenses niya na related sa job, yung gas, yung meals on the job, ni-reimburse ni business owner sa kanya. So kung may binili siyang materials, ni-reimburse din. So yun. Basta meron siyang receiver. And yung na actual na proof na ginamit mo talaga yung sa job. Ni-reimburse. Right. Then next question, what is the basis of the federal and provincial tax? The employer has payroll software. Notes English. What is the basis of the Federal and provincial tax. gross earnings? Doon talaga yung parang computation niya. Doon yun yung base amount. Gross earnings. Doon siya kina-compute. Kasama yung vacation pay. Hindi lang kasama yung bonuses. So And yung then, vacation, yun yung kasama. and then ito pa, additional question. Employee and contractor are the same on payroll calculation? Magkaiba Pero parang, siguro. parang iba nga siya. Alam ko yung CPP and EI, parang wala sa contractors. Pero, pwede i-post ko na lang yun sa group kasi hindi ko rin sure baka mamaya sabihin ko. Tapos mali Oo, pala. so gagawa ulit tayo ng thread guys. Tapos doon na lang, share ulit natin doon. Tapos ito si Juan Paro, do you use zero for payroll? Tapos second, follow-up question dyan, Joyce. Equivalent ba si wage point sa QuickBooks and Zero? Widely used ba siyang payroll software sa Canada? Well, in Philippines, Medyo the wage point is for payroll. nahati ka Payroll ulit, loan. Joyce, nahati ka. Ayan, okay na po. Ayan, okay. Ayun. So, si wage point, ano lang talaga siya? Payroll lang talaga. So, hindi ka makakapag-bookkeeping sa
hindi na ako connect yung bank for categorization, for ganyan. So, wala. Pero lang talaga mag-bounce. Si QuickBooks and Zero is meron siyang parang feature for payroll. So, parang mas, mas malaki si QuickBooks and Zero Mm-mm. kaysa kay Okay, wage point. Parang ano guys, yung inaral natin last Monday, ano? Kumbaga, si wage point, ang equivalent niya sa ecom ay yung ano, A2X, AUX tuloy. A2X, ano? Parang ganun. So, it's like a third party application na i-integrate mo din sa QuickBooks and Xero. Tama ba yun, Jules? Yes. Ayun. So, pasensya na kayo guys kung meron tayong difficulty sa audio ni Joyce, pero ano, mairaraos natin to, kay mag-alala. Ayan, so meaning ba niyan, Joyce, one will compute it manually, then encode it to Canadian payroll system or yung pinag-usapan natin kanina, yung wage point? Or automatic na yung lahat dun kay wage point, magre-reflect na siya lahat? Automatic na basta naka-set up ng maayos. Yung nandun yung business number niya, type of business. Tapos, pag nilagay niyo ng employees, ito is for starting for contractor. Automatic na na siya. Ang manual lang, is kapag nagpa-file sila. So, kasi parang iba yung filing nila. So, ayun. Kapag dito kasi, like kapag sa Canada kasi, pag nag-file sila ng taxes, papasok sila sa my business account sa CRA website. Tapos, meron lang doon mga box. Kunwari, ang pangalan niya is gross wages. Tapos, magkano yun? Ipilotan mo lang. CPP, annually. Annually, tapos magkano yun? EI, annually, magkano yun? So, parang fill in the blanks ka ba? Ay, na yun. Tapos, just ito medyo personal na question, ano? What's the size of the company that you are currently working for? Kung okay lang maitanong. Size lang naman. Since you need to use a payroll software na wage point, so siguro is a considerable amount of number of employees and contractors. So, hindi nakita ko kanina. Oh, Joyce, ano, nahati ka na sa 4. Ito po, okay. Yan. Yung client account kanina, is medyo madami sila. Pero hindi ako yung nag-handle. So, sila yung nagpe-payroll lang. Ako lang yung mamap. Parang sinecheck ko lang siya sa books. Medyo madami yun. Kasi ang nature ng business ay tutoring services. So, marami siyang employed na or marami siyang contractual employees na tutor. So, meron siyang admin desk na yung admin niya na type for based on sa hours. Meron kasing CRM na din. So, based dun sa report sa CRM, total hours na nalag for the tutoring services na naganap for the whole month, yung admin niya yung magta-type nun sa Google Sheets namin. Kasi kanina dun sa add-on sila meron kayo nakita si SB. So, ayun, merong Google Sheets na tinemplate yung admin girls namin na parang mano-mano, nag-integrate na siya doon. So, parang automatic nito-populate sa wage check. Tapos, yung admin na yung mag-run. Tapos, for approval ni business owner. Tapos, for processing sa QuickBooks ako. Tapos, bukod din sa client na yun, yung dati is 4 na full-time. Tapos, parang 5 or 6 yung contractors nung gumamit kami ng isang payroll software. So, yun, sa owner lang siya. So ito, Joyce, ano ba siya? Free ba yung wage point or meron din siyang pricing system na pwede mong pay siya? Tapos si wage point ba? Ay, sorry, sige. Iba yung fixed niya monthly. Tapos parang may additional payment siya. Parang may additional percentage for number of employees na parang gagamitin. Kumbaga may tier, Kunyari, 1 to 50 employees, ganito. Siguro, ang maganda dito, Paolo, you can check it, yung website ni WagePoint para ma-check natin yung pricing. Tapos ito, Joyce, yung WagePoint ba,
widely used lang ba siya sa Canada or do you have like an experience na pwede din siya sa ibang countries like UK or Alam ko ibang for Canada, continent? For Canada lang siya. Ayan. So ito, Joyce, what are the common concerns that you got while doing the payroll in WagePoint? Mga usual na mga concerns. Ayun challenges. po. Sa client, things like that, yung payroll, admin girls. Yung admin girls mo kasi is parang full-time niya. And yung contractors na, yung tutors. So, yun lang. Kailangan ko siyang paghiwalay. Kasi sa mapping sa QuickBooks, nakabuo siya. So, parang, kay admin girls, kunwari ang total ng dalawa is 1.5. Tapos yung tutors niya, ang total na binayaran sa kanya is 2.5. So, ang lalabas sa kanya is 4,000. So, pagdating sa QuickBooks natin, pinaghihiwalay ko siya. So, gagawa ko ng bagong line item lang naman. Doon sa generate ng wage point na hindi. Nagawa lang ako mag-isang sa line item. So, ang wages. Tapos, sa description ko na nilalagay for admin. Tapos, dito sa for only contract. Wala. Pag hindi ka nakaayos yung mapping, doon ka magkakaproblema. And Ayun. hindi disconnect so far. Ayun. So ito, Joyce, medyo personal ulit yung question. How much yung average salary ng bookkeeper as a payroll preparer sa Canada? Tapos, usually, where do you get your Canadian clients? O Joyce, oo. Ano ka ulit, walk-in ulit kayo ng katawan mo. Hati ka na naman. I'm so sorry. But wait lang. Give me 20 seconds. Hihinga lang, guys. So, because of the also. Medyo okay lang. Ang isa pa lang. Okay. Nakapag-multi-spike ba ako? Ayan, oo. Huwag kang gagalaw para hindi maghati-hati. Okay. Sige. So, ang tawag dito? Average pay. Kasi, minimum nila is 15. So, pwede ka rin naman kumantay sa 15. Kung full charge mo ko. Pero kasi kung exit, depende sa sales eh. Pwede start sa 10. 10,000 10 per hour. $10. 10 Oo. USD per hour. So, kumbaga yun yung parang starting rate. And then, mga siguro estimate 10 to 20, ganyan. Gusto ko kami iwan. Char. Gusto ko kami iwan. Ito, last na. Where can we find an Excel payroll template like the one you showed us? Sorry, hindi ko lumipat ako ng Miro. Ayan, parang mas malinaw dyan. Kung may is malinaw dyan sa bandang ano. Last naman na Joyce, oo. Alam niyo itong gamit ko na mura lang to sa Shopee, 125 pesos lang. Ay, 60 pesos lang yata. 60 pesos lang. Wired. So, ayun. Ang shape pa yun. Ano yung shape pa kanina? Joyce, naghiwalay na yung boses mo at yung katauhan mo. Wala akong Kapit. Hindi ka na namin makita. Kapit lang tayo guys, kapit. Kaya natin to. Yung template.
Yung kanina, yung may Google Sheet na pinakita mo. Ano ba yan? Ginawa mo lang on your own? Or meron ba silang pwedeng mapagkuhanan ng ganyang template na specific for Canadian payroll preparer? O, di ba? Parang ano yun? Parang tongue twister. Canadian payroll preparer. Kinostomize ko lang po siya. Kinostomize ko siya nung sa isang very, very small client ko before. So, medyo kailangan pa niyang i-tweak yung formula kasi nga hindi tayo nagtali kanina dun sa sa Canadian, sa Canada content calculator. So, kailangan siyang i-tweak pa yung amounts. Pero, technically, kapag naayos niya yung formula, yun din yun. Yung nasa right side, yun lang naman yung magagawin dun. Kasi yung formula, nakaset naman na siya. Yung gamit natin. Ayan, meron pa bang question, guys? Oo nga, ano. Eto. Ayan, congratulations. Clear na daw yung boses mo. Ganyan. Ayan, nandito yung mga link sa taas. Pa-scroll na lang. Ayan, canada.ca/n revenue agency. Ay, ito pala na-miss ko na question. Guys, pag journal ba sa QuickBooks, same lang ba siya sa paggawa ng journal manually? O medyo, Grace, kaliwanag mo to. Sorry, ano yun? Paggawa ng journal sa page point? Oo. Yung journal ba sa QuickBooks, same lang ba siya sa paggawa ng journal manually? Yung mano-mano as in sulat kamay? Oo, O siguro. Same lang daw, Grace. Di ba, Ayan, mga oo. March? Alam ko same lang. Ayan, ayan na yung link. So, meron pa bang mga katanungan, mga friendship? Ayan, kung wala na, mag-picture na tayo. Bibilang ko ng hanggang 10. Ito nga, mamaya pag sabing picture, lalabas yung mga mukha nila. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na eh. Ayan na, ayan na, pak, naglalabasan na yung mga face. Sabi ko na eh. So ito guys, alam ko medyo challenging yung ating session for this day. Pero ito naman, willing naman si Joyce na gawa tayo ng thread like we usually do. Ipopost ko ulit yung mga tingnan mo, lahat nagsilabasan na yung mga mukha. Kakaloka sila kanina. Dalawa lang kami ditong nagkikitaan ng eye to eye. Ngayon, lahat na nagsibukasan. So, picture ulit tayo and then post ko ulit yan sa ating group. And if you have like mga gusto niyo pang clarifications, tatag ko dun si Joyce para masagot yung mga questions ninyo. I think Joyce very yung curious talaga kasi sila dito sa to explore providing services sa Canadian market as a payroll preparer or diba nabulol na ako. Basta ganoon, payroll preparer or a bookkeeper. Si Jocelyn na naman, talaga naman yung oras niya ng pagligo ay ganitong oras, nakatawel na naman siya. Pineflex mo na naman na naliligo ka ng gabi ha. So ayan, picture na tayo guys. Don't forget na magtanong Alam ko maraming curious sa inyo, maraming gustong malaman ito kasi nga naman magandang opportunity siya and I think hindi naman ipagdadamot ni Miss Joyce yung mga sagot sa questions ninyo. So, say cheese! Ay, bakit gano'n? Ay, teka lang ulitin natin. May pasok ka, Jocelyn? Ayan, may nag-ano sa'yo, second page, nag-isplok sa'yo, may pasok ka daw. In fairness, kasi inabot tayo ng almost 9 o'clock sa ating session and that is a testament na talaga maraming curious. So if you're curious guys and you do not want to let go of this opportunity to learn, kasi nga walang masyadong resources, to learn from the experience of Joyce, ikembot niyan mamaya, ipopost ko tong picture natin doon sa ating community. So kung wala na, bigla na lang tayong mawawala. So goodbye everybody. Thank you. And also pala,
Sino sa a-attend ng ating VBT, see you on Saturday and Sunday. Ikembot niyo yung mga OOTD ninyo. Saka kailangan kung medyo puno na yung memory ng cellphone ninyo, ngayon pa lang, magbuwas na kayo para pagdating ng VBT, siguradong hindi kayo full memory. So goodbye everybody and thank you and see you on Virtual Sorry, Bookkeeping last na. Talks 2024. Sino yon? Oo, Pero teka lang. sorry, wait. last na. Ayan na, may pahabol. Yung resources, ang tawag doon, yung presentation, yung slides, yung links, yung template, bibigay ko po siya. Pero mag-iisip ako ng pikembotin nyo. Kung paano, kasi usually nag-PM na lang sila paying templates. Yung iba kasi, pag madali nila nakuha, sinasantabi nila. So gusto kong mapapakinabangan nyo siya. Oo. Kasi kung ano man nakuha ng mabilis, hindi pinapahalagahan. O, ayan, parang yung matamis ng oo ng inyong mga loved one, ganyan. Pero, ipapost ko na lang din dun sa thread. And Sige. magkaroon siya ng continuation. So, after yung payroll, ano yung gagawin? So, meron akong kausap na resource speaker. Pwede na ba natin gawin yan next month, Miss Joyce? Oo. Inano natin yan. Guys, see you again next month. Kasi monthly na lang ulit tong webinar natin, Monthly. So, ayun. Yun yung regalo ko sa inyo. Regalo ko sa inyo. Oh, Pak! Merry Christmas ang aga! Kakaloka. So, ayun. Yun siya. Konti na lang tayo. Konti lang nakakalagan. Baka konti na pumunta. So, okay na yun. Sorry. Sa atin lang, huwag kayong mainit. So, True. Thank you, Joyce, for your time. And thank you, hindi ka naghiwalay. Pero mga baka 3 hours from now, mag-ingat ka. Baka bigla kang maghiwalay kasi mag-aalas 12 na. Thank you, everybody. And see you on VBT 2024. Ayaw nyo na namang umalis. E di i-end ko na to. Papu!